Alright, no? So, ito ay ano lang, i-document ko na to, i-update ko lang, no? Ibali, kanina pa kasi ang start natin dito mag-upo. So, likod nito, yung harap ng ano, yung parang, ano yan? Yung may giant gardenia. So, sa tapat ho niyan tayo nakaupo. Tapos, maaga pa, no? Like alas 7. Tapos, oras ngayon, alas 10:04 na. So, medyo nangalay na yung ating balakang, ating puwit kakaupo, no? Sa bench, eh. Kaya kahit pa ano naman may lilim naman dahil may tent, still ano pa rin, no? Nakakangalay pa rin, nakaano pa rin magantay, no? Kaya ito, tayo-tayo muna tayo at maglakad-lakad. Tapos yun, bali titinala ho natin yung hitsura ng mga tao. So may area ho dito na walang tent, may benches pero walang tent. Yan. Dapat nga sana dito ako kanina nakaupo. Yan na area dito. So buti na lang talaga nagbago isip ko, so doon ako sa may unahan ng konti. Yan lang, so since hindi pa nagsisimula yung parada or yung presentation ng ating mga contingents na inaantay, na i-witness, lakad-lakad muna tayo dito at nang maipakita ko sa inyo ang mga ready set go na mga kumbaga naka-prepare na. Yan, so mga naka-ready set go na mga mga parang ano ba tawag dyan, mascot. So hindi pala siya mascot kundi higante. Higantes. Festival Queen Higantes. Ayan. Ayan ito lang yung ganap po dito. So try natin magpunta pa sa unahan. So sila ay parang mga representative, no? Or sila yung parang pang-represent ng mga company. Ayan, kasi si Attorney Joy daw yun, Festival Queen. Ito naman ay si Uncle Brew. Walang Boss Coffee. Ayun, ito naman ay si Sinulog. Sinulog sa Sugbo 2024. So may may harang na, may low bid. So ibig sabihin, malapit na magsisimula. Ito naman Chowking. So kahit pa napakatirik ng araw dito, okay lang pa rin sa akin kasi siya, maganda yung hangin, presko. So dito naman sa unahan, mga Palawan Pawn Shop. Santo Niño. Okay na siguro tayo. Kasi pa tayo sa unahan. Ay ito, alam ko to, Safari. Tama ba, Safari ba yung tawag sa yung zoo? Wait lang. So pala siya, it's Safari. Safari Cebu. So yun yung mga nire-recommend niyo sa akin, di ba? Mga kagalang Cebuanos na puntahan natin ang Safari Cebu kasi completos, recados, maraming mga mga wild animals. Pwede. So minsan magkano ba papunta doon? Baka masyadong mahal tsaka malayo. Tingnan natin kung afford ba ng budget natin. Kasi ang budget natin hanggang Boracay to. Oo, Cebu to Dinagyang, Boracay to Manila, to Davao. Okay. Pretty. Dito tayo naman ay Palawan Pawn Shop, pera padala. Ikot ko lang kayo dito, sasalubungin na ho natin. Tapos babalik tayo dun sa ating kinauupuan para mawitness mamaya yung talagang street dancing nila and presentation. So yun naman Mr. DIY. And Mr. DIY. Yan, Mr. DIY. Ang nabili kong mga gamit dyan ay tsaka yung pang camping tent ba? Diba meron yan sila? Ang dami na pala dito mga float. Ready na sila. Talagang konti na lang talaga antayin nito at magsisimula na yung pared. Kaya balik na tayo. Tapos ipakita ko na sa yung crowd. So ito yun mga gala. Dalawa kabilaan. Nasa kabila may benches, may mga upuan na may tent. Dito naman talaga wala talaga maupuan. Tayo lang talaga mga tao rito. So doble parusa dito, wala ka nang maupuan, mainit pa. Doon sa kabila, di baling doon sa kabila may tent at saka may upuan. Tsaka merong area dito na may upuan pero walang tent. Yun So ito yung setup or settings ng Sinulog Festival.
para sa mga spectators and crowds. Sa Davao City, ang amin naman doon ay nasa Cali rin naman, no? So, good thing pa rin sa atin mga taga Davao kasi meron tayo, may mga alley, no? Nasa ilalim ho tayo ng mga establishments. Wala mang upuan, pero at least nasa ilalim ng mga buildings. Ito yung may upuan dito, pero walang tent, no? So, maganda rin kapag may payong, okay lang. Diyan sana ako kanina, buti na lang na bago isip ko, so lumipat pa ako doon sa unahan, dumiretso pa ako. So swerte natin mga taga Davao. Hindi ko naman sinabing hindi swerte ang mga taga Cebu, ha. Pero para sa akin, kung ako papipiliin ng setup or settings, no, plastada ng mga tao, mas masasabi ko na mas pabor talaga yung sa atin sa Davao. Kasi tayong mga spectators, mga viewers, audience, nasa gilid man tayo ng kalsada, wala man tayong upuan, nakatayo lang. At least meron ho tayong lilim, no? Nandun tayo sa ilalim ng establishments, mga gusali. Plus, nagsisimula yung natin event, yung ating parada, indak-indak, basta street dancing, street parades ay early as 6 AM. So ibig sabihin, umaga pa, walang init, di ba? Hindi masakit sa balat ang init. So good yun sa ating mga taga Davao. So congratulations pa rin, no, sa ating mga taga Davao. So dito, nagsimula tayo nakaupo alas 7 at yung advice kasi ng mga nanonood din sa atin at saka ng ating inuwian na bahay. Yung ating staycation, sabi niya mas maganda madaling araw pa kayo, pupunta na kayo dito sa festival ground dito sa SRT early as possible, like mga alas 5. Yun na, ginawa ko nga alas 5, umalis ako nung bahay at nakapito ng alas 6, alas 7. Pagkatapos ay ito, nakaupo, no? Mainit. Okay lang naman kasi presko ang hangin, in fairness talaga rin sa Cebu. Fresh air. Pagkatapos naman ang yung sa atin sa Davao, yun na nga, early in the morning, alas 6 talaga simula yung yung parada sa kalsada, yung parade, which is good kasi hindi mainit, hindi tayo nasasuffer. Tapos natapos siya ng alas 11, alas 12 na tanghali. Very good yun ulit, no? So dito, maagang nag-antay ang mga tao, spectators, ang mga Cebuanos. Tapos matagal nagsimula. So maagang pumunta, nag-antay ng matagal at dahil matagal nagsimula. So ganun lang, no? So naiinitan, naangalay, inaantok yung iba. Siyempre maagang gumising. So ito si Attorney Joy Pisquera, dinagyang quit. So yun na, napagkwentuhan kami ni Ma'am Police. Yun na nga, last year din daw, hindi rin. Ganito din daw last year, matagal din daw nakapag-start, no? Hindi daw nasunod yung parang parang yung protocol or yung parang hindi nasunod yung schedule, no? So ngayon din daw hindi rin nasunod ang schedule. Ang sabi kasi kanina kahapon nung nagdaang araw, kasi ako nakikisuso. Yan na nga, early as alas 6, alas 7, alas 5 dapat nandito na sa area. Tapos by 7 magsa-start na. Tapos kanina sabi alas 8 daw. Tapos yung alas 8 ay naging alas 9. So sure na alas 9. Tapos yun, last minute na bago ulit yung schedule. Nagiging ulit, no? Ito, anong oras na ba? It's 10:19 na ng umaga. So, andito pa rin tayo dito na waiting pa rin ang mga tao. And so, yan, good thing, no? Well, Cebu Sinulog Festival is a religious and cultural event or festivals, no? It's a festival. Kaya eto, okay lang, mga taga-Simado sa, tsaka sanay rin siguro mga Cebuano, no? Sa ganitong setup. Pero siguro hindi dito sa SRT parang hindi pa yata. Parang it's their second time na held ng event sa SRP. Kasi walang kahoy, no? Pero buti na nga lang talaga, ganda ng hangin, no? Presko. Kahit napakatirik ng araw. So sa dinagyang kaya, ano kaya magiging itsura ng nila? Kanilang set up, no, settings ng kanilang spectators, crowd, and viewers, audience, and visitors.
So dito naman ako nakatayo, I mean nakastay. Dito na area, dito na lane. Oh, pakita ko sa inyo ha. Tayo dito. So yun o, dyan ako na area, nakastay. Yan. So okay sila dyan kasi mayroon naman silang tent, no? Kahit paano shaded. Mayroong lilim. At dito naman na area, ito yung mga latecomers, no? Wala na silang maupuan sa kabila. Ito silang mga latecomers, kaya dito na lang sila nag-antay. So kami nga, isipin nyo lang ha, na kami nga dyan sa kabila, dyan sa tapat. Dito, yan. Meron nga kaming upuan, tapos meron pa kaming tent. Nangalay pa nga yung balakang likod. Wait natin kakaupo. Diba, may lilim pa. So, 7, 8, 9, 10. So, 3 hours na kami nakaupo dyan. Yan, dyan na grupo namin, no? Yan, dito. Ngalay na nga kami. So, what more ang itong mga taga rito? Check natin sila. Ano mga itsura nila. Diba? Buti sila, meron silang dalang mga upuan. Portable chair and foldable chair. Ayan, may mga natulog na, naghigaan. Pero okay lang, meron naman silang mat. Nice one, no? Smart. Good idea kasi may dala silang mga higaan. At ito naman mga refreshments, tama, bili tayo ng shakes or anything, no, na pwedeng mainom. Sobrang ngali talaga ng natin doon, kakaupo. More than 3 hours na. So may tent dyan, white tent. So parang yan, judging area din yata siguro to dito kasi mukhang pang VIP yung upuan, no. Dito tayo sa unahan, lagpasan natin to sila dito. Yan, may mga nakaupo sa karton. Okay, no? So parang patas-patas lang lahat pala dito. Hindi lang pala yung mga spectators, audience, viewers ang nainip at nahirapan, no? Sa 3 hours mahigit na pag-aantay, no? Sa tagal ng presentation or ng show. Maging ang mga yun din, no? Yung mga nasa float parade, basta nasa float, yung mga truck ang tawag dyan. Maging sila din pala, no? Nag-antay. So lahat yata, no? It's a tie, patas-patas, mga police, mga authority natin, di ba? Yung mga nakabantay. So maging sila din ay napagod din yata. Yung nasa Wikipedia pala na tinignan natin is, di ba ang Iloilo is hundreds of thousand expected, no? Hundreds of thousand spectators or visitors to more than a million o more than millions of visitors ang kailangan dinagyang festival. Tapos sa Cebu naman ay not less than 1 million and above, or at least 1 million and above yung kanilang audience or visitors sa Sinulog Festival. So ngayon, ang tanong ko ngayon sa mga nanonood dyan ng mga Cebuano, ano yung basihan or data, no? Pinagkukuha natin data. Yan bang simula nung novena, nung January 10 hanggang ngayon, January 11 ba, kailan ba yun? So doon ba daw sisimula yung counting ng inyong audience? Kaya umabot siya ng 1 million or sa that day mismo ng pinaka-main event gaya nito, the January 21. Kasi if that's the case, ang nakita ko dito parang hindi ito umabot ng million, no? Parang kinulang yata. Ano sa tingin niyo? So kung sasabihin natin na nagsisimula ng day 1 talaga, day 1 of novena hanggang sa religious parade kahapon or yung parang procession hanggang sa ngayon na may mga sayaw-sayaw na. So yun siguro, no, lagpas 1 million siguro kasi sabi nga ni Mamang Police kanina at saka ni Ma'am Police na sobrang dami to talaga ng tao kahapon. Kaya siguro 1 million, at least 1 million and above, no, ang nagiging audience surely sa Sinulog Festival. Tapos sa dinagyan naman ay hundreds of thousands
So more than a million or more than millions naman ng nagiging bisita or audience or spectators or crowd every festival every year ng Dinagyang. So sa amin sa Davao, di ko alam kung millions ba, kung anong status. Basta para sa akin ay sa Davaoenyo, what matters most is kung hindi man kami ang hindi man siguro kami ang pinaka the grandest and the queen of all festivals or whatsoever. Ang sa akin, as a Davaoenyo, I'm happy for my people na hindi kami nabilad sa araw at safe lagi, no? Walang mga injuries na naitala. Kung meron man mga mahimatay, ganun na nagkaroon ng mga meron ba nahimatay? Parang minsan may mga nagbe-breakdown ng mga dancers sa ating mga contingents. Pero minor lang yun, no? Minor accidents. And sometimes wala talaga siya, flawless. Napakagaling sa Davao. So good job, no? Masaya ko para sa mga kababayan ko na mga Davaoenyo. So sa Cebu naman, believe din ako sa sa mga Davaoenyo, mga Cebuanos. Grabe ka devoted sila sa kanilang patron, Santo Niño de Cebu. O nga pala, speaking of patron Santo Niño de Cebu, meron pa bang ibang simbahan ang Cebu? Wala ba kayong mga Santa Cruz, St. Vincent Ferrer? Wala pa ba kayong mga Mother Mary of Perpetual Hope? Mga ganon, di ba? Mga Birhen sa Lourdes. So gusto ko malaman, so sana may makapag-comment sa ating comment box. So yun lang, curious lang ako kasi Santo Niño de Cebu, no? Santo Niño. So sa amin kasi sa Mindanao, marami kaming fiesta, no? Meron kaming Santo Niño, meron kaming Birhen sa Lourdes, meron kaming Santa Cruz, Mayo yun, no? Tapos meron kaming San Vicente Ferrer, meron kaming San Antonio de Padua, meron kaming San Pedro Fiesta, meron kaming basta Immaculate Conception, Mother Perpetual Help, marami kami mga sineselebrate na kapistahan sa Mindanao, sa Davao City. So dito sa Cebu, I'm curious ako kung meron ba ditong different festivals or different patrons, or baka pure lang talaga na Santo Niño.